Matindi po ang nangyari mga kaistorya sa People's Rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Hindi po ito sukat akalain ng Pangulo na ganito ang mangyayari. Maalab po ang pagmamahal ng mga Pilipino sa atin pong Pangulo. Yan po ang totoong pulso ng bayan. Yang naganap na yan mga kaistorya na pagdumog ng mga tao. Pinagkaguluhan po talaga ng mga tao mga kaistorya si PBBM, isinisigaw ang kanya pong pangalan. Sa Cebu po yan mga kaistorya nangyari. At ito pa isang linggo bago po maganap ang 2025 midterm election, ang Duterte laglag na po mga kaistorya. Yan na po ang totoong puso, hindi lang pulso ng bayan puso ng bayan. Laglag po sila mga kaistorya. Oo, shoot po talaga sa balde. Pero unahin muna natin itong pangyayari mga kaistorya kay PBBM. Ipapakita ko po ang video clip. Ayan po mga kaistorya. Grabe no mga kaistorya, talaga pong mahal na mahal ng mga Pilipino si PBBM. Ako nung nakita ko yan mga kaistorya, hindi ko talaga din akalain na ganyan po ang magiging pagsalubong ng mga tao kay PBBM. Ngayon ito po mga kaistorya, ito pinaka-latest na balita Maging si Camille Villar po ay laglag na rin kay PBBM. Opo, hindi na po ini-endorso ni PBBM. And speaking mga kaistorya, yung mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte sa senatorial race, laglag. Opo, mga kaistorya, ito po ang balita. Babasahin ko po sa inyo isa-isa Sabi po dito sa balita ni Philstar Global, headlines, most Alyansa bets retain lead in Senate race, while some pro-Duterte contenders fall short. Laglag no, yung mga taga Duterte allies. at ang pasok mga kaistorya ay yung mga senatoriables na ini-endorso po ng ating Pangulo. Ito po basahin ko. Some Duterte aligned candidates fell short of breaking into the winning circle, missing the top 12 in Pulse Asia's latest pre-election survey released Monday, May 5. Hindi po pasok mga kaistorya sa Magic 12. Oo. Two incumbent senators, however, ito, dalawa lamang po ang pumasok. Ibig sabihin po, mga kaistorya, dominante yung bilang ng mga senatoriables na kaalyado po ni PBBM na makakapasok sa Senado. Ayaw talaga ng mga Pilipino, mga kaistorya, sa mga pro-China. Oo, gising na po ang mga Pilipino ngayon. Hindi na po nauuto, hindi na nabubula. Ituloy pa natin, 24 with 2,400 Filipino adult respondent nationwide show that 14 out of 64 senatorial candidates have a statistical chance of winning. With just a week left before election day, Pulse Asia said those with the highest chances of securing Senate seats are mostly former or incumbent legislators backed by the Marcos Jr.'s administration or running the Alyansa para sa Bagong Pilipinas banner. Anong ibig sabihin noon? Karamihan sa papasok mga kaistorya, karamihan sa mga mananalo ay mga kaalyado ni PBBM. Sabi ko na po sa inyo mga kaistorya, sa social media lang po yan malakas, sa social media lang po yan maiingay. Pero ang totoo po, kakarampot ang numero ng mga sumusuporta sa mga yan. Ang realidad po mga kaistorya ay yung totoong tao na sambayan ng Pilipino kung kanino talaga sila sumusuporta. Ituloy pa natin. A few candidates from PDP Laban, the party endorsed by the Duterte family, landed within the top 5. This include incumbent Senators Bongo and Bato de la Rosa. So yung dalawa nga lang ang pumapasok mga kaistorya. So tuloy pa natin. No longer in the top 12. Ito na, si Marcoleta, hindi rin po pasok. Laglag din po mga kaistorya. No longer in the top 12 by Representative Rodante Marcoleta and Philip Salvador previously held a statistical chance of placing between 11 and 18 with support ranging from 28.3% to 30.9% according to the Pulse Asia Ulat ng Bayan survey conducted from March 23 to 29. Laglag po mga kaistorya ng dalawa.
Oo, Laglag, Marcoleta at saka po si Philip Salvador. At alam nyo ba, maging si Senator Amy Marcos, laglag din. Oo, mga istorya. Tuloy-tuloy pong bumulusok ang ratings po ni Senator Amy Marcos. Oo, babasahin ko sa inyo. Ito na. Senator Amy Marcos is also close to the bottom with 24.7% support and may place between 14 and 18th, similar to Marcoleta and Salvador. Her numbers have been steadily declining since the February pre-election polls. Yan yung sinasabi ko mga kaistorya. Dismayado po ang mga tao sa ginagawa ni Senator Amy Marcos na sarili niya pong kapatid ang kinakalaban niya, inilalaglag niya at ang kanyang tinutulungan ay mga kalaban ng kanyang kapatid na sumisira po kay PBBM. Ayaw ng mga Marcos supporters kay Senator Amy Marcos. Tuloy-tuloy ikang bumulusok. Kumbaga mga kaistorya, kunting-kunti na lang, isang daliri na lang ang nakakapit. Wala na po. Kahanay lang po ni na Marcoleta at ni na Philip Salvador ang rating ni Senator Amy Marcos. Ito pa, most Alianza bets is still in the circle. Meanwhile, posting numbers close to De La Rosa are Representative Erwin Tulfo with a 42.4% and former Senator Tito Soto with a 41.1%, both of whom are endorsed by the administration. In earlier months, so on and so forth. Ito pa po mga kaistorya. No other Duterte-aligned candidates received enough support from respondents to statistically secure a chance into the top 12. Hindi nakakuha ng sapat na suporta yung mga kandidatong kaalyado ng mga Duterte para makapasok sa top 12. Yan ang totoo ha. Base po yan sa survey mga kaistorya. Binabasa ko lang naman po. In contrast, sa kabaliktaran naman 6 other Alianza back candidates remain within the winning circle. Kung yung mga kaalyado ng dating presidente laglag, sa kabalintunaan naman, yung mga kaalyado ni PBBM pasok sa top 12. These include incumbent Senators Bong Revilla, Pia Cayetano, former Senator Lito Lapid, Ping Lacson, and Manny Pacquiao, as well as Makati Mayor Abby Binay. Maging yung mga taga-Dilawan po, mga kaistorya na ngayon ay kumakampi na kay PBBM, nakapasok din po. Oo, ay matatandaan natin na itong mga taga-Dilawan, kalaban na rin ngayon mga kaistorya ng Duterte Camp dahil talaga namang inaway nila, kinalaban po nila mga kaistorya. Nakalimutan siguro ni former president na yung partido niya, Dilawan din naman. Pero ingat, dahil baka naghihintay lang po mga kaistorya ng tamang pagkakataon. Ano? Sabi po dito, mga kaistorya, Bam holds on to 11th. On the opposition side, only former Senator Bam Aquino secured a statistical chance of winning a Senate seat with a projected ranking between 11th and 18th. He garnered 25.4% support in the April survey, slightly down, so on and so forth. Maging si Kiko Pangilinan po mga kaistorya ay nakakuha po ng suporta na umaabot sa 19.8%. Ngayon po mga kaistorya, ito yung tungkol kay Camille Villar. Actually, 2 beses na pong hindi binabanggit ni PBBM ang pangalan ni Camille. 2 na. Ibig sabihin, hindi na siya ini-endorso ni PBBM. Laglag na po si Camille Villar kay PBBM. Oo, ang sabi rito, no Villar in Cebu speech. Bakit ganon? Ang sabi rito, Marcos, meanwhile, failed to mention Villar in his campaign rally speech for the 2nd time in a row. This time, at a sortie in Cebu in the presence of Governor Gwen Garcia. Wala na po. Sinadya ng hindi banggitin, hindi endorso ni PBBM si Camille Villar. Throughout the campaign period, the president would mention his senatorial picks grouped by their qualifications. He would most often mention together former and incumbent senators, representatives, and cabinet officials. Binabanggit niya lahat, pero yung pangalan ni Camille, hindi niya na po mini-mention. Similar to his previous speech in Batangas, Marcos did not name Villar. Mayroon din po nang galing sa House of Representatives, subok na po sa batasan, nandyan po naging Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, at si Congressman Tulfo. Pero si Camille Villar, wala, hindi po binanggit, laglag mga kaistorya.
Patalastas po sa mga gustong bumili ng matibay, di kalidad, mura na hollow blocks dyan po sa bandang Butulan, Kabanggan at Iba, Zambales sa Siete Brillantes na po kayo bumili para doble ang matipid ninyo. Bakit kamo doble tipid? Kasi unang-una na mas mura kaysa sa iba. Pangalawa, kapag sinabi ninyo na kayo endorse ni Juan Historiador, may discount po kayo. Kaya doble tipid. Nakakasiguro po kayo na matibay. Kaya nga dinadayo mga kaistorya ang Siete Brillantes. Pinag-aagawan po ang kanilang hollow blocks. Nagkakaubusan po dyan kasi matibay. 3 dekada naman ba naman silang gumagawa ng hollow blocks. Eksperto na po talaga. Ang ginagawa nga nung iba mga kaistorya para hindi sila maunahan, hindi sila maubusan, gagawin pa lang ng Siete Brillantes, binabayaran na po nila. Ganyan po ang sistema dyan sa Siete Brillantes. Kaya screenshot nyo na ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Ang kanilang location po ay along Paitan Road, yung kalsada na papunta po ng Taugtog Elementary School. Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. Malapit lamang po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan proper. Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, komentaryo, opinion, kritisismo, mga kaistorya na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare at pakilike. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay kayong lahat. Salamat din sa mga bagong viewers po natin. Kung nagustuhan niyo ang ating content, ay maaari po kayo nga mag-subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa ating pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.